10 asset na mas maganda bilhin kaysa magwaldas sa luho at bisyo sa 2026. Magandang araw po sa inyo. Welcome back sa channel. Isipin nyo to, sa isang buwan, 10,000 pesos ang nagagastos sa luho, branded na damit, latest na cellphone, mamahaling kape araw-araw, alak o bisyo. Pagkatapos ng isang taon, wala kang natira. Pero kung yung 10,000 pesos na yun, nailagay mo sa tamang asset, pwedeng maging 50,000 o higit pa pagkalipas ng ilang taon. Sa 2026, habang tumataas ang inflation at presyo ng mga bilihin, marami pa rin ang nahuhulog sa lifestyle inflation. Mas maraming pera, mas maraming luho. Sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang 10 asset na mas maganda bilhin kesa magwaldas sa luho at bisyo. Mula sa mababang puhunan hanggang sa mas malalaki, may estimated starting capital, potential returns, at practical tips. Kung gusto mong baguhin ang financial future mo at ng pamilya mo, panoorin to hanggang dulo. Like at subscribe na para sa marami pang practical money tips sa Pilipinas. Number 10. Emergency fund sa digital bank o time deposit. Bago ang kahit anong investment, kailangan mo muna ito. 3 to 6 months worth ng expenses. Sa 2026, maraming digital banks ang nagbibigay ng 4 to 6% interest annually. Capital, magsimula sa 5,000 to 10,000 pesos. Bakit mas maganda kaysa sa luho? Kapag may emergency, sakit, mawala ng trabaho, hindi ka mangungutang sa 5-6 o sa kamag-anak. Peace of mind muna bago flex. Number 9. Pag-ibig MP2. Isa pa rin ito sa pinakamagandang low-risk investment para sa ordinaryong Pinoy. Government-backed, walang market volatility, at mataas ang return kumpara sa regular savings. Starting, 500 lang kada buwan. Sa 2026, marami pa rin nakakakuha ng magandang dividend. Mas maganda to kaysa sa mamahaling relo na bumababa ang value. Number 8. Physical gold o digital gold. Sa panahon ng geopolitical tension at inflation, gold ay classic hedge. Bumili sa reputable dealers o sa app na nag-aalok ng gold savings. Capital, magsimula sa 1,000 to 5,000 pesos. Hindi ito mabilis na yumaman, pero pinoprotektahan ang purchasing power mo laban sa weakening ng peso. Number 7. Health insurance, life insurance, at HMO. Ang pinakamahalagang asset mo ay ang sarili mo at ang pamilya mo. Isang malaking hospitalization ay pwedeng maghirap sa'yo ng milyon. Monthly, 500 to 2,000 pesos lang para sa magandang coverage. Mas maganda to kaysa sa bisyo na unti-unting sumisira sa kalusugan mo. Number 6. Skills at education, online courses, certifications. Bumili ng online courses sa Coursera, Udemy o local platforms para matuto ng high-income skills, digital marketing, programming, bookkeeping o AI tools. Capital, 500 to 5,000 pesos. Ang knowledge na ito ay pwede magpataas ng sweldo mo o magbigay ng sideline income. Ito ang asset na walang makukuha sa iyo. Number 5. Sari-sari store o maliit na negosyo. Maliit na negosyo tulad ng sari-sari store o food cart. Sa halip na gastusin sa luho, gamitin ang pera para bumili ng asset at kumita araw-araw. Kapital, 10,000 pesos to 100,000 pesos.
pwede kang magkaroon ng daily cash flow. Maraming nagsisimula rito at unti-unting lumalaki. Number 4. Dividend-paying stocks o equity funds. Sa 2026, maraming blue chip companies sa PSE ang nagbibigay ng magandang dividends. Halimbawa, banks, utilities, at REITs. Starting capital, 5,000 pataas. Sa halip na bumili ng mamahaling sapatos, bumili ka ng ownership sa malalaking kumpanya na kumikita para sa'yo habang natutulog ka. Number 3. REITs, Real Estate Investment Trust. REITs, Ayala Land, REIT, AREIT, etc. Gusto mo ba ng real estate pero walang milyon para sa kondo? REITs ang sagot. Bumili ng shares sa commercial properties at makatanggap ng quarterly dividends. Advantage sa 2026, mas accessible at passive income. Mas maganda kaysa sa luxury car na depreciating agad. Number 2. Lupa o bahay para sa paupahan, future home. Real estate, lote o bahay sa probinsya o paupahan. Kung may mas malalaking kapital, ang lupa at properties ay klasikong asset na tumataas ang value sa Pilipinas. Starting provincial lot mula 500,000 pataas depende sa location. Sa halip na gastusin sa vacations na nakakalimutan, bumili ka ng property na pwedeng paupahan o ibenta sa mas mataas na presyo pagkalipas ng 5 hanggang 10 taon. Number 1. Negosyo o income generating asset. Sariling negosyo o scalable online business. Ang pinakamakapangyarihang asset, isang negosyo na ikaw ang may-ari. Mula sa online selling, content creation, service business, hanggang sa franchising. Why number 1? Dahil dito mo mapupuntahan ang financial freedom. Hindi lang pera ang dumarami, kundi pati ang oras at opportunities mo. Conclusion and powerful tips. Sa 2026, ang luho ay pansamantala lang ang saya. Ang totoong yaman ay nanggagaling sa mga asset na nagbibigay ng seguridad, kita at growth. Mga importanteng tips. Simulan sa maliit, consistency, perfection. Iwasan ng lifestyle creep. Habang tumataas ang kita, huwag tumaas ang luho. Diversify. Huwag ilagay lahat sa isang asset. Mag-aral ng tuloy-tuloy. Basahin ang books tulad ng Rich Dad, Poor Dad o local financial channels. Magbayad muna sa sarili bago sa luho. Alin sa 10 na to ang plano mong bilhin muna? Comment below ang number at bakit. Kung may tanong ka tungkol sa isa sa mga ito, sabihin mo rin. Salamat sa pananood. Kung nakatulong sa iyo ang video, i-like, i-share sa mga kaibigan at pamilya mo na kailangan nito. At subscribe para sa mas maraming practical na financial advice sa Pilipinas. Tandaan, ang pera na ginagastos mo sa luho ay nawawala. Ang pera na nilalagay mo sa tamang asset ay maaaring magtrabaho para sa iyo habang buhay. God bless, maging wise sa pera at kita-kits sa susunod na video. Laban lang sa buhay at sa pera.